Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, salamat Panginoon, sa pagkakataon muli na ipong ibinigay sa amin upang tatanggap po ng biyaya sa pamamagitan po na iyong salita. Lord, dalangin ko po, iyon ang basbasa na iyong salita, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na yung bawat isa po sa amin ay tunay nga po, mapalakas po kami ugad. Tatanggap po kami, Lord, ng kasagutan sa aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, patuloy din na buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na tanggapin po namin, Lord God, yung salita mo bilang kalakasan sa amin ugad, sa aming buhay spiritual. Upang sa ganun tunay nga po na sa anumang pagsubok na dumating sa aming mga buhay ay tunay nga na mapagtagumpayan po namin. Maging Lord ang iyong gagamitin, dalangin ko po Ama, na puspusin mo nawa na yung banal spirito para ikaw ang siyang patuloy na may itaas at mapapurihan. Maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po'y nagagalak na muli po. Nakita ko po yung bawat isa po sa inyo, purihin ng Panginoon. At alam niyo po ba, na kung ano yung kagalakan na nararamdaman ko, mas higit yung kagalakan na nararamdaman ng Panginoon. Dahil nakita po niya na tayo po ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Nandun po yun po yung kagalakan po ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Kaya nawa, yung bawat isa po sa atin, tunay na ituon po natin yung puso't isip po natin sa ating Panginoon. Upang sa ganon, tunay nga po na ang araw na ito ay hindi po masayang, kundi tatanggap po tayo ng biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon. Kasi yun po yung napakahalaga po sa lahat sa buhay po natin. Lagi po nating alalahanin, wala po tayong magagawa kapag wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito yung naniniwala sa Panginoon? Amen. Sino po dito yung pinagpala na ng Panginoon? Amen. At sino po dito yung nais pagpalain ng Panginoon? Amen. Purihin po ang Panginoon. Lahat po na nagsasabi po na sila'y naniniwala sa Panginoon, I declare, you will be blessed in Jesus' name. Napakahalaga po mga kapatid, na kung saan, paglapit po natin sa Panginoon, dapat tayo po'y naniniwala sa Kanya at nagtitiwala. Kasi kapag tayo po'y lumalapit lang sa Panginoon, dahil meron po tayong gusto, ano po sa palagay po natin? Makakamit ba natin yung gusto po natin? Nawala po yung heart natin sa pagsamba sa Panginoon? Hindi po. Wala pong blessing doon. Kaya ito po'y lagi ko pong ipinapaliwanag na kung saan, pagpunta po natin sa church, hindi po tayo pupunta sa church dahil meron po tayong gusto doon. Tama po? Na meron po tayong gustong kunin o makuha. O kaya, pupunta lang po tayo sa church kasi gusto natin pagalingin tayo ng Panginoon. O pupunta po tayo sa church kasi gusto natin patawarin po tayo ng Panginoon doon sa pagkakasala po natin. Hindi po ganon. Kundi ang lahat ng sumasamba sa Panginoon, dapat po pupunta po sila sa church para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Yun po yung hangad natin dapat. At kapag yun yung hangad po natin, mga kapatid, alam niyo po, wala pong uuwi na malungkot sa atin. Kundi mapupuno po tayo ng kapayapaan, mapupuno po tayo ng kagalakan. Dahil yun yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yung mag-enjoy po tayo sa ating buhay. Yun po yung nais po niya. Kaya napakalaga po, na patuloy po nating panghawakan ang salita po ng ating Panginoon. At ano po kanina yung sabi po ng song leader po natin? Yung sumisigaw, tumatalon, ano po yung gagawin ng Panginoon sa kanila? Pinagpapala. At doon sa seminar po na dinaluhan po namin, yung sumisigaw, tumatalon at nagtatanim, sabi po doon, sila po yung pinagpapala po ng Diyos. Sila po yung pinagpapala ng Diyos. So kapag ikaw ay nagpuri ka kanina na ginamit mo yung buong lakas mo, sumisigaw ka, sumasayaw ka sa Panginoon, tumatalon ka sa Panginoon,
I declare, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Napakalaga mga kapatid. Na kung saan, mapanghawakan po natin yung salita po ng Panginoon. At pagpansinin po natin, kung ano po yung laman ng puso po natin, alam po ba natin, yun din po yung focus natin. Kung ano yung laman ng puso po natin, dun po tayo nakafocus. Halimbawa po, yung laman ng puso po natin ay galit. Ano po yung focus natin? Galit din minsan, nandun yung pagdadabog. Nakikita po yung facial expression po natin, galit po tayo. At alam niyo po ba, wala pong galit na gumaganda at gumagwapo. Tama po ba? Ang mga galit, pag titignan po natin, pumapangit po sila. Amen po ba? May nagagalit ba dito na gumaganda? Hindi po. Bakit? Kasi kapag nagalit ka, kukunot yung noo mo, kukulupot yung mukha mo ngayon. Papangit ka. Kaya nawa po, lahat po tayo, iwasan po nating magalit. Amen? Iwasan po natin magalit upang sa ganun hindi po masira yung mukha po natin. At patuloy pong makita yung kaningningan ni Kristo sa ating buhay. Iwasan po natin. Napakahalaga po yun mga kapatid. Kasi maging si Jesus pag titignan po natin, siya po yung magandang halimbawa po sa atin. Na kung saan, nung ipinako po siya sa cross, nagalit po ba siya? Nagsisigaw ba siya? At sinabi niya, wala akong kasalanan, bakit niyo ako ipapako? Ganun po ba? Hindi po. Kundi maging ang Panginoon Yesus, pag titignan po natin, nagpakumbaba po siya. At habang pinapako po yung kanyang kamay, ano po yung sabi po niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yun po yung nais na makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung pagpapakumbaba. Makita po yung kaamuan po sa atin. Yung mga pananalita po natin. Na kung saan kapag meron pong nakarinig sa atin, mable-bless po sila. Amen? Yun po yung nais po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At halimbawa po dito, kapag yung isang tao, yung laman po ng puso niya ay in love po siya. Ano po yung itsura po ng tao na in love? Di ba blooming siya? Tapos pagandang ng paganda, di ba? Gumaganda siya. Napansin po natin pag in love? Tapos kapag in love yung tao, alam niyo po ba, ang bait-bait po niya. Bumabait po yan pag in love. Tama po ba? So, makikita po natin kung ano po yung laman ng puso ng tao, di ba? At ganon din po dapat, kapag ang isang tao ay sumasampalataya po sa ating Panginoon, dapat makita din po sa ating buhay. Dapat makita din po, mga kapatid, napakahalaga na makita din po na ang Panginoon ay nasa ating buhay. At kapag tunay na sumasampalataya po isang tao, alam niyo po, punong-puno po siya ng pagpupuri, pasasalamat sa kanyang puso. At hindi po siya papayag na hindi makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya nawa po, yung bawat isa po sa atin, nawa po, yung maging priority po natin sa ating buhay ay yung magbigay po ng lugod sa Diyos na siyang lumikha po sa atin. At ngayong umaga po ang ating pong pag-aaralan, ang sabi po dito, the key of success. Ang susi po ng tagumpay sa ating mga buhay. Pag titignan po natin ang mundo, ang standard po nila, dapat matalino ka. Yun po yung standard po nila. Para magkaroon ka ng katagumpayan. Pero mamaya po, titignan po natin dito sa habang pinag-aaralan po natin yung salita ng Panginoon, kung saan ba natin makukuha po yung tagumpay. Saan ba nagmumula yung tagumpay? Nagmumula po ba sa ating kakayanan? So, titignan po natin habang pinag-aaralan po natin. So, sabi po dito, how to have success in life. So, sa una po, sabi po dito, we must have knowledge. Unang-una, magkaroon po tayo ng kaalaman. Dahil kapag wala kang kaalaman, huwag kang aasa na ikaw ay magtatagumpay sa buhay. Dapat magkaroon po tayo ng kaalaman. Pero anong kaalaman yung sinasabi po ng Biblia? So, pagtignan po natin dito sa book of Hosea, chapter 4, verse 6, na ang sabi po niya,
My people are destroyed for lack of knowledge. Sabi po niya, napapahamak ang aking tao dahil sa kawalan ng kaalaman. Yun po yung sabi po ng salita ng Panginoon. So kapag titignan po natin dito, ano bang kaalaman yung tinutukoy ng salita ng Panginoon? Anong kaalaman? At sa pagpapatuloy, sabi po, because thou hast rejected knowledge. So ano po yung reject po dito? Yung tinutukoy po dito na kaalaman na rineject po ng bayan ng Israel ay yung salita po ng ating Panginoon. Yun po yung tinutukoy po dito. Na nireject po nila, hindi po nila binigyan ng halaga yung salita po ng Panginoon. Hindi po binigyan ng halaga yung mga utos po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng Panginoon, I will also reject thee. I-reject din tayo ng Panginoon kapag ni-reject po natin yung kaalaman na nagmumula sa kanyang salita. I-reject din tayo. At sabi pa po dito, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Dahil kinalimutan mo yung utos ng iyong Panginoong Diyos, sabi po niya, kalilimutan ko din ang iyong mga anak. So ano po ibig sabihin kapag sinabi pong kalilimutan ng Panginoon yung ating mga anak? Wala po yung blessing sa kanila. Wala po yung kapayapaan sa kanila. Hindi po sila mag-e-enjoy sa kanilang mga buhay. Bakit? Wala po yung presensya ng Panginoon sa kanila. So, tignan po natin, halimbawa yung Israel. Kapag yung bayan ng Israel, righteous po yung king po nila, alam niyo po, pinagpapala po yung bayan ng Israel. Payapa po sila, masaya po sila. Wala pong dumidigma sa bayan ng Israel. Tama po ba? Pero kapag yung hari po ng Israel ay makasalanan, alam niyo po, sinasakop po yan ng ibang bansa. Pinapatay po sila, kinukuha lahat yung kayamanan nila, at yung mga natirang buhay, dinadala po yung bihag, ginagawang alipin. Yun po yung nangyayari kapag yung hari po ng Israel ay masama. So pagtitignan po natin, hindi po nalalayo ngayon sa ating kapanahunan yung bagay nito. Napakarami ding mga tao na kung saan napapahamak po sila dahil sa kawalan ng kaalaman. Amen po ba? Napapahamak din po sila dahil sa kawalan po ng kaalaman. Hindi po nila alam yung salita po ng Panginoon. At ang tiwala po nila ay nasa sarili po nilang kakayanan. So nawa maunawaan po nating maigi yung bagay nito. Ayaw po ng Panginoon na ni isa man sa atin ay mawasak o mapahamak. Ayaw po yun ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, pinapakita po ng Panginoon dito yung kahalagahan ng kanyang salita. Ipinapakita po niya yung kahalagahan ng kanyang salita. Kaya nga po dito sa book of Joshua chapter 1 verse 8, na ang sabi po niya, kailangan po nating bulay-bulayin yung salita po ng Panginoon araw at gabi. Grabe po yung sabi po ni Joshua. Araw at gabi. Bakit po kailangan nating bulay-bulayin upang hindi natin makalimutan? At ang sabi po niya, upang iyong masunod. At kapag nasunod mo, ano po sabi po ni Joshua? Ito po yung magdadala sa iyo sa katagumpayan ng buhay. Yun po yung magdadala po sa atin sa katagumpayan ng buhay. So ibig sabihin, ang salita po ng Panginoon, dadalhin po tayo sa mapayapang pamumuhay at doon sa pinagpalang buhay. So ibig sabihin, napakahalaga po. At sa verse 9 ng Joshua chapter 1, ang sabi po niya, fear not, do not be dismayed, for the Lord thy God is with thee, wherever thou goest. Huwag kang matakot, sabi po niya. Huwag po tayong panghinaan ng loob dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Mula nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, ang Panginoon ay nananahan na po sa ating puso. Kasama na po natin ang Panginoon. Pero bakit minsan hindi po natin nararanasan yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay? Dahil umaasa po tayo sa ating sarili. Dahil umaasa po tayo sa mga tao na nasa paligid po natin. Hindi po natin inilalagak yung pag-asa natin sa Diyos. Ibig sabihin, hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Pero kapag tayo po'y lumapit, ang sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3,
Call unto me, and I will answer thee, and show thee the great and mighty things that thou knowest not. Yun po ang ating Panginoon. Na kapag ikaw ay lumapit, tiyak tutugon po siya, sasagot po siya sa iyong mga panalangin. Kaya napakahalaga mga kapatid, na kung saan maunawaan po nating maigi ang salita po ng Panginoon at tunay nga po, nabigyan po natin ng halaga ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Napakahalaga po ito mga kapatid. At lahat po na nagbibigay ng halaga sa salita ng Panginoon ay declare, you will have abundance in Jesus' name. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So pagtitingnan po natin, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng kaalaman upang sa ganoon hindi po tayo mapahamak. At pagpansinin po natin, ang kaalamang ito ay nagmumula po sa salita ng ating Panginoon. Nagmumula po sa salita po ng ating Panginoon, yung kalamang ito. At ang kalamang ito po yung magdadala po sa atin sa katagumpayan ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoon. At dito po sa point number 2, sabi po dito, kapag meron na po tayong kaalaman, we must know our priority. Alamin po natin, ano po ba yung priority po natin? Minsan po, makikilala din po natin yung tao, kung ano yung nasa puso po niya, yun po yung priority po niya. Tama po ba? Halimbawa po natin, yung sabi ko kanina, yung in love. Ano po yung priority niya kapag na in love? Yung mahal niya. Tama? Na minsan, kapag na in love po yung isang kabataan, kahit binabawalan po ng magulang, tumatakas po yan. Tama po? Sino po yung palatakas noon? Ako lang pala, no? Ay, tumatakas po yan, totoo po yun. Kahit bawalan mo kapag in love po yan, tumatakas po yan. Gumagawa po siya ng kaparaanan upang sa ganun makatagpo po niya o makita po niya yung kanyang minamahal. Yun po yung priority po niya. Sumasaway po minsan sa magulang dahil po sa pagmamahal. Pero dito po, nawang maunawaan po natin na dapat yung maging priority po natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dapat siya po yung maging priority po natin. Bakit siya po yung maging priority sa ating buhay? Dahil ang ating Panginoon, siya po yung source of everything. Siya po yung pinagmumulan po ng lahat, mga kapatid. Yung buhay po natin, nagmula po yan sa Panginoon. Yung lakas po natin sa Panginoon po yan. Kaya napakahalaga po na kung saan gamitin po natin lahat para itaas ang ating Panginoon. Gamitin po natin yung lakas po natin. Kaya maging nga po yung sabi po ni King David, let everyone that has breath praise the Lord, sabi po niya. Kung ikaw, alam mo na ikaw ay may hininga, magpuri ka sa Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, walang exempted sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil napakahalaga po yung pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga po yan. At anong malay po natin? Kapag ang Panginoon ay nalugod po sa ating buhay, at sa doon sa karamdaman na meron po tayo at biglang pagalingin po tayo. Ano po malay natin? Kasi ang ating Panginoon, makapangyarihan po siya, mga kapatid. Makapangyarihan, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya gawin po natin yung best po natin para itaas ang Panginoon sa ating buhay. At ganoon din po ang sabi po dito, seek God first. Kung siya yung priority mo sa iyong buhay, unahin mo siya lagi sa iyong buhay. So paggising pa lang po natin sa umaga, ano po yung unang-una po na ginagawa natin? Hawak ng cellphone? Unang-una siguro, cellphone. Uy, nag-text si Crush. Ayan. Ganon tayo? O kaya paggising po sa umaga, yung mga nanay, tatay, o nasaan na yung kape ko dyan? Kape na kaagad. Mga kapatid, kung alam po natin yung priority po natin, dapat unahin po natin ang Panginoon. Unahin po natin, mga kapatid. Napakahalaga po. Na paggising po natin sa umaga, kahit magkaroon lang po tayo ng 10 minutes na pananalangin. Ang pananalangin po, hindi po yan pahabaan. Hindi po yan pahabaan.
Kasi ang nais ng Panginoon na makita is yung pagpapakumbaba mo, yung pagpapasakop mo sa Kanya. Yun po yung nais makita ng Panginoon. At doon po tayo pinagpapala ng Panginoon. Lagi po natin alalahanin ang Panginoon, hindi po siya nakatingin kung anong itsura po natin. Kundi nakatingin po ang Panginoon kung ano po yung laman ng ating puso. Doon po siya na-bless. Kaya nawa po, yung bawat isa po sa atin, mamuhay po tayo ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Pagising sa umaga po, manalangin na po tayo, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon, bulay-bulayin po natin yung salita po ng Panginoon. Dahil napakahalaga po yung salita ng Panginoon sa ating buhay. At nawa po, yung mga tao na inuuna ang Panginoon sa kanilang mga buhay, tatanggap kayo ng biyaya sa pangalan ni Jesus. At ganoon din po, pagdating po ng Sunday, alam niyo po pagdating ng Sunday minsan, kahit sinasabi po natin na inuuna natin ang Panginoon, may mga tao nakakalimot po sa Panginoon. May mga tao na kung saan, nagiging priority po nila yung labahan. May mga tao kung saan, minsan, priority po nila yung maghahanap buhay para meron po silang makain. Pero ano po yung sabi po ng Panginoon? Alalahanin nyo, sabi po niya, ang araw ng Sabat. Bakit? Bakit po sinasabi yun ng Panginoon? Dahil ang araw po ng Sabat, ito po'y pinagpalang araw. At lahat ng sasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan ay tatanggap po ng pagpapala ng Panginoon. Pinagpalang araw po, yung araw po ng Sabat, mga kapatid. Kaya inutos po yan ng Panginoon. Kaya nawa bigyan po natin ng halaga po yung araw po ng Sabat, yung pagsamba. At dito po sa Exodus chapter 23, verse 25, na ang sabi po niya, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. So pagpansinin po natin, na kapag tayo po'y nagpupuri sa Panginoon, ang Panginoon pala ay kumikilos na po. Pinagpapala na po niya yung mga pagkain po natin. Pinagpapala na po niya yung inumin po natin. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, tatanggalin po niya yung anumang karamdaman na meron po tayo. Kaya kapag ibinigay mo yung best mo para magpuri sa Panginoon, I declare, you will be healed in Jesus' name. Nandun po yung kagalingan, mga kapatid. Kasi yun po yung pangako ng ating Panginoon. At lagi po natin alalahanin, ang Diyos na nangako po sa atin ay tapat. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, hindi po siya sinungaling. Totoo po yung kanyang sinasabi. Nagaganap po yung lahat ng kanyang salita. At ganoon din po, kapag sinasabi po natin na seek God first, pagdating po sa offering. Pagdating po ng offering, alam niyo po ba, marami pong natitisod. Marami pong natatakot. Pero pag titignan po natin yung offering, nakakatakot po ba? Bakit ang ibinibigay ba sa atin ng Panginoon puro katatakutan? Hindi po. Ang ibinibigay po sa atin ng Panginoon ay pagpapala. Pagpapala po. At pag titignan po natin, mabuti po yung salita ng Panginoon. Pero bakit napakarami mga Kristiyano, ayaw na ayaw po nilang gawin yung bagay nito? Marami po mga Kristiyano pero ayaw po nilang gawin. Hindi po nila, o ayaw po nilang magbigay ng offering po nila, ayaw po nilang magbigay ng tithes nila sa Panginoon. Bakit kaya? Alam niyo po, ang sabi po ng salita po ng Panginoon, dito sa Luke chapter 6, verse 38, sabi po niya, magbigay kayo at kayo bibigyan ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. So ibig sabihin, ang hindi marunong magbigay, huwag kang umasa na pagpalain ka ng Panginoon. Huwag kang umasa. Kaya nga po ang sabi po ng salita ng Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi yung tumanggap, natanggap na po niya, yung pagpapala po niya. Pero yung nagbigay, alam niyo po, wala man siyang natanggap, pero ang Panginoon ang siyang mag-bless po sa kanya. So napakahalaga mga kapatid, na maunawaan po natin yung susi din po ng katagumpayan ng ating buhay, isa rin po yung pagbibigay.
Isa rin pong susi ito. Upang maranasan po natin yung masaganang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Kasi kapag marunong po tayong magbigay, mararanasan po natin yung kapangyarihan po ng Panginoon. Na yung mga imposibleng bagay, yung mga bagay na hindi po natin inaasahan, magugulat na lang tayo. Na-bless tayo. Kaya nga minsan pag may nagbibigay po ng patotoo, sinasabi nila, hindi ko in-expect, pero dumating yung pagpapala ng Panginoon. Bakit? Pinagpapala ka ba ng Panginoon na walang dahilan? Hindi. Pinagpapala ka ng Panginoon dahil nakita niya kung ano yung laman ng puso mo. Doon po tayo pinagpapala ng Panginoon. Kung ano man yung laman ng ating puso. Kaya nga po, buksan po natin yung Biblia po natin. Dito po sa Book of Malakay. Dito po sa Malakay 3:10 o 3 chapter 8 hanggang 11. Sa chapter 3 verse 8, ang sabi po niya dito, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Ano po sabi ng Panginoon? Pinagnanakawan ninyo ako, sabi po ng Panginoon. At ang tanong, saan ka namin pinagnanakawan? Ang sabi ng Panginoon, sa tithes and offering. Kaya sa verse 9, ang sabi po niya, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this nation. So ibig sabihin, kapag hindi pala natin ibinigay yung para sa Panginoon, yun po ay pagnanakaw para po sa ating Panginoon. At ang sabi po niya dito, kaya kayo ay sinumpa. Sinusumpa pala yung tao na hindi po marunong magbigay. At sa verse 10, ang sabi po niya, bring all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, grabe po. Ang hamon po ng Panginoon, sabi po niya, subukan mo ako ngayon, kundi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang biyaya sa iyo na walang silid na kasyang paglagyan. Yun po yung pagpapala po ng Panginoon. Kapag tunay, na ibinigay po natin yung para po sa Kanya. Sa verse 11, ang sabi po niya, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. So, maging yung mga pananim pala natin, proprotektahan po ng Panginoon, ang sabi po niya, i-rebuke po niya, sasawayin po niya yung mga maninira doon sa tanim po natin. Yung mga maninira sa mga ari-arian po natin, sasawayin po yan ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tapat po tayo at ibinibigay po natin yung para sa Panginoon, nandun po yung full protection ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pinoprotektahan po niya yung trabaho po natin, yung mga pinagkakakitaan po natin. So, makikita po natin dito na hindi po kalugihan yung pagbibigay po sa Panginoon. Hindi po ito kalugihan, mga kapatid. At lahat po ng sumusunod sa salita ng Panginoon, I declare, you will be prospered in Jesus' name. Purihin ang Panginoon. Napakahalaga, mga kapatid, na nawa po mapanghawakan natin ang salita po ng ating Panginoon. At lahat po na sumusunod sa salita ng Panginoon, I declare, you will be protected in Jesus' name. Lagi po nating alalahanin ang sabi po ng salita ng Panginoon. Kapag inuna po natin siya, lahat ng bagay ay idaragdag po sa atin. Yun po yung sabi po ng salita ng Panginoon. Napakahalaga lang, mga kapatid, na kung saan mapanghawakan po natin yung salita ng Panginoon. At nawa po, tunay nga, na may apply po natin sa ating buhay. At kapag napapanghawakan mo yung salita ng Panginoon, mapapansin sa iyong buhay, nandun yung kapayapaan sa iyo.
Nandun yung kagalakan sa'yo. Nandun na nakikita yung kalwalhatian ni Kristo sa ating buhay. Kapag pinanghawakan po natin yung kanyang salita. Sa lahat po na inuuna ang Panginoon sa kanilang mga buhay, I declare, you will lack nothing in Jesus' name. Na hindi kayo magkukulang. Sa mga tao na kung saan wala silang tahanan, magkakaroon kayo ng tahanan sa pangalan ni Jesus. Sa mga tao na kung saan walang trabaho, magkakaroon kayo ng trabaho sa pangalan ni Jesus. At lahat ng may karamdaman, magkakaroon kayo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kapag inuuna po natin ang Panginoon sa ating mga buhay, yung mga walang anak, magkakaroon kayo ng anak sa pangalan ni Jesus. At pagpansinin po natin, walang imposible sa ating Panginoon. Ang halimbawa po natin dito si Abraham. Ilang taon po si Abraham nung nagkaanak po siya kay Isaac? Ilang taon po siya? 100 years old. Wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. Ang kailangan mo lang gawin, sumampalataya ka sa Kanya. At tiyak, yun ay magaganap sa iyong buhay. At sa lahat po na inuuna ang Panginoon sa kanilang mga buhay at nagkakaroon ng problema sa kanilang pamilya, I declare, yung mga asawa po natin ma-in love sa atin in Jesus' name. Kasi minsan nagkakaroon po ng problema yung mga pamilya. Pero kapag ikaw, inuuna mo ang Panginoon, makikita mo na lang yung asawa mo ma-in love sa'yo. At lahat po na mga inuuna ang Panginoon at nagnanais po o naghahanap ng kapartner sa buhay, I declare, you will find the perfect partner in life in Jesus' name. Hanapin po natin yung perfect. At alam niyo po, masusumpungan po natin yon kapag inuuna po natin ang Panginoon sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. At sa mga tao po na kung saan nais maranasan ang Panginoon sa kanilang mga buhay, sumunod lang po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Napakalaga, mga kapatid, yung pagsunod po natin sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin muli yung Biblia po natin dito sa Book of Deuteronomy. Sa Deuteronomy chapter 28. Sa Deuteronomy chapter 28 verses 12 hanggang 13. Ang sabi po niya, and the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda po yung sabi po niya dito, na kung saan, bubuksan po ng Panginoon yung treasure po niya, at tunay nga po, bibigyan po tayo ng ulan, sabi po niya, sa kapanahunan, para maging maayos po yung ating mga pananim, at ganon din, sabi po niya dito, pagpapalain yung lahat ng ginagawa po ng ating kamay, lahat ng ating trabaho, ay pagpapalain ng Panginoon. At ang maganda po sa bandang huli, ang sabi po niya, ikaw, sabi po niya, ay magpapahiram at hindi ka na manghihiram. Purihin ang Panginoon. At sa verse 13, pag titignan po natin, sabi po niya, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I have commanded this day, to observe and to do them. So, tingnan po natin, ang pinakasusi pala nito ay yung pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Yun po yung pinakasusi, mga kapatid. Kung nais mong maranasan na kung saan hindi ka na nanghihiram, ikaw yung nagpapahiram, sumunod at sumunod ka sa salita ng Panginoon. Yun po yung susi, mga kapatid. Napakalaga po, nanawa po, mapanghawakan po natin ang salita po ng Panginoon sa ating buhay. So, sabi pa po dito,
Obey God. Sumunod po tayo sa Panginoon. Kahit sa kabila po ng mga pagsubok na meron po tayo, sumunod pa rin po tayo mga kapatid. Dahil lahat ng bagay, ito po ay kontrolado ng ating Panginoon. Hawak po yan ng Panginoon. Maging yung buhay po natin. Hawak po yan ng Panginoon. Kaya ano bang sitwasyon meron po tayo, sumunod lang po tayo sa ating Panginoon. Manindigan po tayo sa ating mga pananampalataya. At lagi po nating alalahanin, hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Hindi po tayo bibiguin. Kaya nga po ang sabi po ng Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi po niya, huwag kang matakot. Ako isa sa iyo. Huwag kang panghinaan ng loob. Ako ang iyong Diyos. Sabi po niya, palalakasin kita, tutulungan kita, at alayang kita ng kanang kamay ng aking kapangyarihan. So kapag alam po natin yung salita ng Panginoon, yung sabi ko nga po, wala po tayong dapat ipag-alala sa ating mga buhay. Ang kailangan lang po natin gawin ay sumunod at sumunod at sumunod sa salita ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay sumusunod, ang sabi po dito, if we obey the word of God, we will never be the same again. Lagi ko pong inahalimbawa, napakaganda po yung buhay po ni Joseph na halimbawa. Na kung saan, magmula po sa pagkaalipin, ano po yung ginawa ng Panginoon sa kanya? Blines po siya naging prime minister sa Egypt. So ibig sabihin, mga kapatid, na kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, hindi po tayo mananatili kung saan po tayo ngayon. Dahil tiyak, itataas po tayo ng Panginoon. Dahil yun yung nais ng Panginoon na maranasan ng bawat isa po sa atin. Yun po yung nais ng Panginoon. Bakit? Dahil ang nais ng Panginoon sa pamamagitan po natin ay maitaas po siya. Yun po yung nais po ng Panginoon, mga kapatid. Na maitaas po siya sa pamamagitan ng buhay po natin. Kaya nga po, sa mga tunay na Kristiyano, pag titignan po natin, ang kanilang buhay ay paganda ng paganda ng paganda. Amen? Wala pong Kristiyano na pumapangit yung buhay. Kundi paganda ng paganda ng paganda kung siya po ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Pero kapag ang isang Kristiyano matigas ang kanyang ulo, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, huwag siyang aasa na gaganda ang kanyang buhay. Kailangan po natin sundin, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga tunay na Kristiyano, pagpansinin po natin, hindi lang po paganda ng paganda yung kanilang buhay, kundi pati sila paganda ng paganda din. Amen? Nag-blooming po yung mga Kristiyano. Nakikita po yung liwanag ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya nga po, nag-bless po yung mga tao na nasa paligid po nila. Kaya nga po yung sabi po ni Sterling nung Friday sa prayer meeting, saan meron pong tao na bless po sa kanya. At sabi niya sa akin, natuwa ako sa sabi niya, Pastor, hindi ko na dininay. Nanindigan na siya, purihin ng Panginoon. Minsan may mga nagtatanong din sa atin, na kung saan, wala naman tayong ginagawa, pero tinatanong nila, Kristiyano ka ba? Tama po? Bakit? Kasi nakikita po nila yung kaningningan ni Kristo sa ating buhay. Kaya nagtatanong po sila. So napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan po natin ang bagay nito. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Lagi po natin alalahanin ang nais ng Diyos, maging maayos po ang ating buhay. Maging maayos yung buhay po natin. Kaya ang sabi po niya doon sa Book of John, chapter 10, verse sa bandang hulian, sabi po niya, naparito ako para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa po sa atin. Pero ang sabi ko nga po, kung hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, huwag ka nang umasa na maranasan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya. Pero kapag ikaw ay sumunod, umasa ka. Mararanasan mo ito dahil ito po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po yung ng Diyos, mga kapatid. Panghawakan po natin at i-apply po natin sa ating buhay ang ating maranasan, yung pangako po ng ating Panginoon. At lahat po na sumusunod sa salita ng Panginoon, i-declare, you will have abundance in Jesus' name. Magkakaroon kayo ng katagumpayan sa lahat ng area ng iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Tunay nga po,
Napakabuti po ng Panginoon pag titignan po natin. Hindi po sapat yung mga ginagawa po natin para tumanggap ng kabutihan po niya. Dahil limitado po tayo. Ang dami po natin pagkukulang. Pero ang Panginoon po, nananatili po siyang tapat sa atin. Nananatiling tapat, mga kapatid. Kaya walang dahilan para tayo po'y lumayo sa ating Panginoon. Ang sabi nga nila, ikaw ay lumayo sa Panginoon, parang nagtampo ka na sa biyaya. Napakahalaga, mga kapatid. Nabigyan po natin ng halaga ang Panginoon sa ating buhay. At dito sa pangatlo, ang sabi po dito, we must entrust everything to God. Napakahalaga po na ipagkatiwala natin lahat-lahat sa ating Panginoon. Dahil tunay nga po na lahat ng bagay, hawak po yan ng Panginoon. Yung lakas po natin, nagmumula po yan sa Panginoon. Yung mga meron po tayo, yan po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa teksto po natin, ang sabi po sa Zechariah chapter 4 verse 6, ang sabi po niya, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi po sa lakas natin. Kaya nagkakaroon po tayo ng katagumpayan sa buhay. Hindi po sa mga abilidad po natin. Hindi po sa katalinuhan po natin. Hindi rin po sa kapangyarihan po natin, sabi po dito, o hindi sa kayamanan po natin, magtatagumpay tayo sa buhay. Kundi magtatagumpay po tayo sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Doon po tayo magtatagumpay, mga kapatid. Actually po, pag titignan po natin, dito po sa Book of Zechariah, ang tinutukoy po dito is yung rebuilding of the temple in Jerusalem. Na kung saan, sinasabi po ng Panginoon na ang katagumpayan po ng muling pagtatayo po ng templo sa Jerusalem ay hindi po sa lakas o kapangyarihan, kundi dahil po sa Espiritu ng ating Panginoon. Yun po yung ipinapakita po niya. So pag titignan po natin, ang katagumpayan pala, ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya ang susi po ng katagumpayan sa buhay po natin ay walang iba kundi ating Panginoon. Siya po yung susi ng katagumpayan. At yun po yung ipinapakita po niya ngayon dito. Na kailangan po nating magtiwala po sa Kanya. Na kailangan po nating sumunod sa Kanya. Upang sa ganon, maranasan po natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Lagi po natin alalahanin ang Panginoon. Meron po siyang kapangyarihan na magbigay po sa atin ng katagumpayan. Meron po siyang kakayanan para pagtagumpayin po tayo. At kapag ikaw ay naniniwala sa bagay na yan, hinahayag ko sa umagang ito, you will have success in Jesus' name. Kailangan lang po nating paniwalaan, mga kapatid, sampalatayanan yung salita ng ating Panginoon. Lagi po nating alalahanin, alam po ng Diyos kung ano po yung mabuti para po sa atin. Alam po niya yan. Pag tignan po natin sa creation, balik po tayo sa creation. Bago po likhain ng Panginoon ang tao, ano po yung ginawa po niya? Ihinanda po niya yung lahat. Tama po? At nung nakahanda na po yung lahat, saka po niya linikha ang tao. Nung nakahanda na po yung pagkain po nila, linikha na po sila. Kasi bakit? Kapag inuna siguro yung tao, mamamatay po siya kasi walang pagkain. Kaya pag titignan po natin, ang Diyos po natin, Diyos ng kaayusan. Maayos po yung ginagawa po ng Panginoon. Kaya nga po, ibinigay po niya yung kanyang salita din sa atin para maging maayos din po ang ating buhay. Kasi ang nais ng Panginoon, maging maayos ang ating buhay. At pag titignan po natin, ang salita po ng Panginoon, ito po yung tinatawag po na kompas sa ating buhay. Ano po ba yung gamit ng kompas? Siya po nagtuturo sa atin ng direksyon. At sabi po dito, ang Biblia, sabi po dito, nagtuturo po ito ng direksyon para sa ganon, magkaroon po tayo ng katagumpayan sa buhay. Ang Biblia po, nagtuturo po ng direksyon para sa ganon maging maayos po ang ating buhay.
Ang Biblia po, nagtuturo po ng direksyon para tayo po ay sumagana sa ating buhay. So ang dapat lang po natin gawin ay sundin po natin kung ano ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Lagi po nating alalahanin. Ayaw po niya na mapahamak po tayo. Kaya binigay po niya yung salita po niya upang sa ganon, ang buhay ng bawat isa po sa atin ay maging maayos. At dito po sa Jeremiah chapter 17 verse 7, ang sabi po niya, "Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is." Mapalad po yung tao na nagtitiwala sa Panginoon. Yung umaasa po sa Panginoon. At kapag isa ka sa nagtitiwala at umaasa sa Panginoon, mapalad ka. At ganoon din po yung sabi po ng Jeremiah 17 verse 8, ang sabi po niya, "He shall be like a tree planted by the rivers of water." Na kung saan, inalimbawa po dito, yung isang tao na nagtitiwala sa Panginoon, inalimbawa po siya sa isang punong kahoy na nakatanim po sa tabi po ng ilog. Na kung saan, mayabong po ang kanyang dahon. Namumunga po siya sa kanyang kapanahunan. So ibig sabihin, ang isang tao na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon, nandun yung kasaganaan sa kanyang buhay. Nandun po yung kasaganaan. Yun po yung sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Kaya nawa po, yung bawat isa po sa atin, tuninga po, na maranasan po natin yung kasaganaan sa ating buhay. At lahat po na nagtitiwala sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, I declare, you will have a blessed life in Jesus' name. Lahat po na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon, I declare, you will have a blessed ministry in the name of Jesus. Napakahalaga mga kapatid, na kung saan nawa mapanghawakan po natin ang salita po ng Panginoon. Lagi po nating alalahanin, ang katagumpayan ay nagmumula po sa ating Panginoon. So ang tanong po dito, nais po ba natin magkaroon po ng katagumpayan sa buhay? Amen. At kung nais po natin mga kapatid, entrust our life to God. Sumunod po tayo sa Kanya. At tiyak, ang katagumpayan ay ating mararanasan sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon. At dito po sa ating conclusion, sabi po dito, only God can give us success in our lives. Wala na pong iba. Hindi po dahil sa matalino po tayo o malakas po tayo. Hindi po dahil sa makapangyarihang tao po tayo, kaya tayo magtatagumpay. Kundi pinapakita po ng salita ng Panginoon na ang katagumpayan po natin ay nasa kamay ng ating Panginoon. Nandun po yung katagumpayan po natin mga kapatid. Kaya napakahalaga na kung saan lagi po nating alalahanin yung bagay nito. Na lahat ng bagay ay kontrolado po ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay makapangyarihan po siya sa lahat. At kapag ikaw ay naniniwala sa Panginoon, hayag ko sa umagang ito, pagpapalain ka sa pangalan ni Jesus. Nandun yung blessing kapag pinaniniwalaan mo yung salita ng ating Panginoon. Isang tanong pa po dito, ang sabi po dito, nais ba natin magkaroon ng katagumpayan sa buhay? Ang gawin po natin mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo. Dahil ang sabi po ng Panginoong Yesus, hali kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa, at kayo'y aking pagpapahingain. Yun po yung nais ng Panginoon. Kailangan po natin lumapit sa Panginoon upang maranasan po natin yung kapahingaan sa ating buhay. Nandun po yung blessing po ng ating Panginoon. At kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, mapapansin po natin, unti-unti po yan aayusin po ng Panginoon yung lahat ng area ng ating buhay. Nandun po inaayos po ng Panginoon, liniliwanagan po ng Panginoon yung ating isipan nang malaman po natin kung ano po yung mabuti para po sa ating buhay. At ganoon din po yung sabi po ng John 10:10, na ang sabi po niya, naparito ako para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. So ibig sabihin, na kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon,
Doon po natin mararanasan yung masaganang buhay. So mahalaga po mga kapatid yung pagsunod po natin. Yung paglapit po natin sa ating Panginoon. Napakahalaga po ito. At lahat po nang lumalapit sa Panginoon, I declare, you will find rest in Jesus' name. Lahat po nang lumalapit sa Panginoon, I declare, lahat ng problema na meron ka magkakaroon ng solusyon sa pangalan ni Jesus. At lahat ng lumalapit po sa Panginoon, I declare, magiging maayos ang iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Napakahalaga mga kapatid, na maunawaan po natin yung bagay nito. Ang sabi po sa ating teksto kanina, yung sabi ko nga po, sabi po niya, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Na kung saan ipinapakita po sa atin dito, na wala po tayong kakayanan. Wala po tayong magagawa kapag wala ang Panginoon sa ating buhay. Ipinapakita po niya dito na kailangan po natin ang Panginoon sa ating buhay. Wala na pong iba. Kailangan po natin ang Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. Inanyayahan ko po yung bawat isa na tayo po tumayo at yung music team po natin. Inanyayahan ko po.